Mapalad ang taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Yan po ay Matthew chapter 5 verse 8. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Isa sa dahilan at marahil yun yung dahilan kung bakit tayo nagsusumikap na mag-aral ng salita ng Panginoon, makinig ng mga mensahe ng Panginoon para sa atin ay para yung ating puso ay malinis talaga. Puno ng karumihan, ang dami nating mga pagkakamali at mga nagagawang hindi maganda sa harap ng Diyos. Kaya salamat na lang sa Diyos sa kanyang biyaya dahil inaabot niya tayo. Kahit na tayo ay makasalanan, tayo ay nakakalabag sa kalooban ng Panginoon, napakalawak yung kanyang pagmamahal para sa atin. At yung mga tao na nagsisisi at tinatanggap nila na sila ay makasalanan, mabiyaya ang Diyos sa kanila, pinapatawad ng Diyos ang mga taong inaamin na sila ay nagkasala at nagkulang sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos na mapagmahal. Salamat Panginoon sa umagang ito na kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Kaya ninyo na bawat salita ninyo na aming maririnig ay maging pagpapala at pagtuturo sa aming mga puso, Panginoon. Likhain niyo kami, Panginoon. Likhaan niyo kami, Panginoon, ng puso na handang sumunod sa inyo at handang maglingkod. Gabayan niyo po kayo, Panginoon, sa umagang ito at alam niyo po yung laman ng aming mga puso. Sorry, Lord, for the things we've done against you. Patawarin niyo kami, Panginoon. And help us and teach us, O God, to follow you and to serve you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hawit muna tayo sa Panginoon. Heart of worship. When the music fades, all is stripped away. Simply come, longing just to bring something that is worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades and it all is stripped away, simply come, longing just to bring something that is worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, amen, for a song in itself. It's not what you have required. You
search much deeper within. Mas malalim na. To the waitings up there. You're looking into my heart. Amen. Sa puso siya nakatingin. Hallelujah. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. It's all about you, Jesus. Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi ito nakabase doon sa place of worship. Hindi rin siya nakabase doon sa sitwasyon mo. Yung tipong maglilingkod ka lang sa Panginoon kasi maganda yung nangyayari. Masaya yung pamumuhay. Maganda yung lugar, yung environment. Meron kang mga kaibigan, may mga kasama ka na naglilingkod. That is not true worship. Kung nakabase doon sa mga bagay na yun. Ang totoong paglilingkod ay anumang pinagdadaanan mo, anuman yung iyong sitwasyon, naniniwala ka pa rin na merong magandang plano ang Diyos para sa buhay mo. And we say sorry to the Lord for the things we have done against Him. May mga time minsan na nagdududa tayo sa kayang gawin ng Diyos. Kapag ka may hindi magandang nangyayari sa ating buhay ay, ito ba talaga yung kagustuhan ng Diyos? Ito ba talaga yung plano ng Diyos? Ito ba yung nais ng Diyos na maranasan ko? Minsan may mga tanong tayo na gano'n. We are questioning the plans and the things God is doing in our life. But the true Christian ay nagtitiwala siya sa Diyos. When bad things comes, when you are in a situation that is not good, that is not comfortable, you are trusting the Lord. Because God knows the best for you. Kilala ka ng Diyos dahil siya yung lumikha sa'yo. Amen. Concerned lagi ang Diyos sa'yo. And I pray sa may mga pinagdadaanan ngayon, may mga pagsubok ngayon, itatawid kayo ng ating Panginoon. Don't stop kapag kayo ay dumaranas ng mga pagsubok, huwag kayong tumigil, magpatuloy kayo. No? Merong isang quotation sabi, yung buhay daw natin, life is like a bicycle. Kapag tumigil tayo sa pag-move, yung bisikleta, kapag hindi ka na nag-move, ay matutumba ka. Kaya anuman yung mga pinagdadaanan mo ngayon, go lang. God is with you. God knows who you are. And God knows the best for you. Amen po ba? Good morning sa ating lahat. Ang pinag-aaralan natin sa umagang ito ay mapalad ang mga taong may malinis na puso. Sila yung maganda yung mga lumalabas sa kanilang mga bunganga. Yung mga taong may malinis ang puso, sila yung mga positive thinker. Kapag may nangyayaring hindi maganda, ay ikaw yung, alam ko merong magandang plano ang Diyos. May purpose kung bakit nangyayari ito sa aking buhay. Sila yung mga tao na nagtitiwala ng lubos sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanila.
Remember Daniel, even he is inside the lion's den, ay hindi siya nag-alala. Dahil alam niya na yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na merong kayang gawin. Amen? Same in your life. God knows kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon at meron siyang kayang gawin. Yun yung mga taong may malinis ang puso, nakatingin sa kayang gawin ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran, hindi yung kaya nating gawin. Kasi tayo minsan ay nanghihina, minsan gusto na nating sumuko. No? Yung mga taong malinis ang puso, walang lihim na galit sa kanyang kapwa-tao. Amen. Alam niyo yung bata, kapag nagalit yung bata sa kanyang kalaro, agad-agad yan, makikita sa kanya, magtatampo yan, ayaw niya nang makipaglaro at mabibigkas niya, I hate you. No? Yung mga matatanda naman minsan, yung mga hindi na bata, ay nakikisama pa rin, kinakausap niya pa rin. Pero, hindi na natin mahalata kung may lihim ba siya nagalit sa kanyang puso. At ang tao na may malinis ang puso ay dapat walang ganon. Natural sa kanya when you talk to other people, sa mga katrabaho mo, sa mga tao sa paligid mo, sa mga churchmates mo, kapag kinakausap mo sila ay natural yon, walang lihim na sama ng loob sa kanila. At kapag meron kang nararamdaman na galit sa kanila, ay maaari mo silang kausapin. Or sa akin kasi dati ginagawa ko, pag naiinis ako sa isang tao, ay nilibre ko siya. Tinatawag ko siya sa kape. Tara, magkape muna tayo. Not all the time naman na kapag tinawag kitang magkape ay naiinis ako sa iyo. Gusto lang kitang maka-fellowship. Pero minsan, kapag naiinis ako ay gumagawa ko ng paraan para makausap ko siya at mawala yung sama ng loob na yon dahil hindi yon maganda. Marumi yon sa puso ng isang tao. Yung galit na lihim, yan yung nagpaparumi sa puso ng isang tao. Alalahanin mo na ang Diyos ay mapagpatawad at ay ayaw din ng Diyos na meron kang lihim na galit sa iyong puso. Amen po ba? Sabi ni Sister Marie Melchor, good morning po, watching and listening from HK, Hong Kong. International na tayo, Hong Kong, Taiwan, at Philippines. Meron din tayong Japan. Purihin ng Panginoon at ginagamit ng Diyos din itong social media para sa ganun ay maturuan tayo sa salita ng ating Panginoon. Paano nga ba mamuhay? Hindi pwedeng sinasabi mo lang na ikaw ay lingkod ng Diyos, pero sa panahon ng pagsubok ay nakakalimutan mo na merong kayang gawin yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Sorry po at nakalimutan kong patayin yung aircon. Excuse me. Kaya ako sinisipon na naman. Pero hindi yan hadlang. Papatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At isa pa na nagpapakita na malinis yung ating puso o malinis yung puso ng isang tao ay hindi niya itinuturing na higit siya kaysa iba. Amen? Sa Philippians chapter 2 verse 4 yan na huwag mong ituring na higit ka kaysa iba. Andun tayo sa level na mapagpakumbaba. Kahit na umaangat na tayo, sabi nga, siguraduhin mong yung paa mo ay nakatungtong pa rin doon sa lupa. Amen? Kanya nga lang, hindi natin talaga mahalata o malaman kung yung isang tao ay malinis yung kanyang puso o hindi, o maganda ba yung kanyang intention, o siya ba ay totoo kapag kakaibigan mo siya, o kinakausap mo siya, nakakasama mo siya araw-araw, totoo ba siya na wala siyang galit sa'yo o wala siyang sama ng loob sa'yo? No? Maging yung ating sarili. No? Sure ba tayo na yung puso natin ay pure? Yung puso natin ay malinis?
Kapag ba tayo ay tumutugtog para sa Panginoon, kapag tayo ay sumasayaw sa Panginoon, kapag tayo ay nagpupuri, kumakanta sa Panginoon, talaga ba na yung ating puso ay malinis? Amen? Alam nyo, ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. Puntahan natin Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Jeremiah chapter 17. Ayan. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Hindi mo malaman kung ano yung laman ng puso ng tao. Kaya ngayon yung dahilan bakit huwag tayong humusga sa ating kapwa. Kasi, halimbawa, nagsalita lang siya ng medyo mabigat yung kanyang pananalita, no? Minsan yung mga kapatid nating, yung Bisaya or minsan may katrabaho kasi akong Bisaya na nung una kaming nag-meet ay yung kanyang salita ay malakas. Mabigat, no? Para siyang galit. Parang galit. Sabi ko, galit yata to, Parang hinuhusgan ko siya na magagalitin siya o ano. Pero nung nakikilala ko, nung nakatrabaho ko na siya, ay mabait pala. Ganun lang pala yung way ng kanyang pagsasalita. May mga tao na ganun yung pag magsalita, akala mo lagi galit. Pero sa katotohanan ay hindi pala, no? Kaya ang tao hindi natin kayang kilalanin yung isang tao kung sino talaga siya. Ang Diyos lamang ang nakakaalam dahil kung ano yung nasa puso mo, yun yung lumalabas doon sa iyong bunganga. Basahin na natin Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Okay? Jeremiah, pagsulat niyo po dyan. Sabi niya, At Aileen, Amen, purihin ng Panginoon, mapagpalang umaga, pastor, sa lahat. Excuse me. Okay? Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Amen? Ako na Panginoon, sabi ng Diyos, siya yung nakakabatid ng talagang nilalaman ng ating puso. Akyat pa tayo sa New Testament naman tayo. John chapter 2 verse 23 to 25. John chapter 2 verse 23 to 25. Amen. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Maraming mga tao nagkakatipon, sumusunod sa Diyos, nakikinig sa mga itinuturo ng Panginoong Jesus, pero hindi nagtitiwala ang Panginoon na lahat ng mga tao na nagkatipon doon ay totoong sumasampalataya sila sa Panginoon. Amen. Andun lang sila dahil ang Panginoong Jesus ay kaya niyang magpakain ng tinapay at isda. Naalala niyo yung kwento na yon? Libo-libong mga tao ang dumating dahil ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng himala, nagpapagaling ng may sakit, at kaya niyang magbigay ng pagkain. Kaya yung mga tao, sumusunod sila sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon dahil meron silang nakukuha na material na bagay. O yung pwede rin yung pagpapagaling, yung mga himala. Pero hindi sila talagang naniniwala, hindi lahat talaga ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen. No?
Kaya ang Panginoon ay nakikilala niya sa church, halimbawa, sa mga pagpupulong natin. Ang daming mga tao. Nababalitaan din natin sa mga television. Madaming mga tao nagkakatipon. Kumakanta rin naman sila ng worship song. Ngunit, nakikita ng Panginoon kung sino talaga yung mga andoon na talagang merong buong pananampalataya sa Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Sila yung mga taong, yun nabanggit ko kanina, sumasampalataya sa Panginoon kahit anong sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan. Amen? Kasi minsan madali lang kumanta kapag masaya ka no? Kapag ka malungkot ka, ganun din yan. No? Pero sa lahat ng panahon, ang tao na may malinis na puso at totoong naglilingkod sa Diyos ay nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ko kayo rin po, ang dami niyo ng mga pinagdaan ng pagsubok. Pero andyan pa rin kayo na nagpapatuloy, na naglilingkod sa Diyos. At pinapagamit kung ano man yung pwede ninyong maipaglingkod sa Diyos. Kung ano man yung kaya nyong maitulong sa iyong kapwa ay ginagawa nyo yun dahil naniniwala kayo na alam ng Diyos. Kahit hindi yan makita ng tao, kahit na hindi, alam mo, may donation sa church, may nag-donate ng ganito. Hindi sinabi yung pangalan. Hindi alam ng mga tao, pero alam niyo po bang alam na yun ng Diyos. Kapag gumawa ka ng mabuti, maaaring hindi ito na i-Facebook, hindi na i-post ito sa social media. Ngunit, ang Diyos kasama mo araw-araw at nakikita niya. Sabi niya dito, gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga gawa. Kilala ng Diyos. O, punta pa tayo sa Matthew. Ito, mas masakit na to. Matthew chapter 23 verse 23. Matthew chapter 23 verse 23 hanggang 28. Ihanda yung sarili niya, medyo masakit to Matthew chapter 23 verse 23. Kinakausap ng Panginoong Hesus dito yung mga tagapagturo, yung mga Paraseyo, yung mga Saduseyo, mga tagapagturo, mga dalubhasa sa kautusan nung unang panahon. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Paraseyo, kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo, ang inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumulunod naman kayo ng kamelyo. No? Malalim, 25. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Paraseyo, kayong mga mapagkulwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo ay puno naman ng kasakiman at katakawan. No? May mga tao dito noon na ang gaganda ng kanilang mga kasuotan sa panlabas. Ngunit, sabi ng Panginoon, sa loob naman ay marumi. Nililinis ka ninyo yung labas ng baso. Pero yung loob naman nito ay marumi. Anong ibig sabihin nito? Nakikita tayo na nagpupuri sa ating Panginoon. Nakikita tayo ng mga tao na dumadalo tayo sa panlingguhang gawain tuwing linggo o kaya mga online Bible studies. Pero yung puso naman natin ay marumi. May laman na sama ng loob. Merong pagdududa sa Panginoon. Merong pagmamataas. Ito yung binabanggit ng Panginoon na nakikita nga na active ka sa gawain pero yung loob mo naman ay hindi talagang tama at malinis yung puso. Kaya purihin ang Panginoon. Tanggapin po natin yung aral ng Diyos sa umagang ito na ang pinakamahalaga sa lahat habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon ay magkaroon ng malinis na puso.
Amen po ba? Yung puso na nagtitiwala sa Panginoon. Yung puso na kapag ka itinatama ka ng iyong pastor ay handa kang sumunod. Amen po ba? Hallelujah. Ituloy natin. 25. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga paraseyo, kayong mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya, ngunit sa loob naman ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Mga bulag na paraseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso, at magiging malinis din ang labas nito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga paraseyo, kayong mga mapagkukunwari, katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tignan sa labas, pero ang nasa loob naman ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan na ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao'y parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo'y puno ng pagkukunwari at kasalanan. Sabi ko sa inyo, masakit eh. Ang illustration niya ay parang libingan, pansyon o nicho, na kapag ka November 1 and 2, yun ba yun yung piyesta ng mga buhay, no, pag-alala sa mga, alam mo yun, naglilinis sa sementeryo, pinipinturahan yung mga nicho. Pero sabi niya dito, sa loob naman nito ay puro kalansay at iba pang mga maruruming bagay. Mag-ingat po tayo mga kapatid, kasi baka tayo ay ang gaganda ng kasuotan natin tuwing tayo ay nakikita sa simbahan, nakikita tayo sa social media, o parang ako ngayon, naka-polo shirt ako, no? Maganda, medyo maliwanag ngayon. May sikreto ako dito, may ilaw ako dito sa taas eh. Nakikita ako ngayon na parang maayos naman, pero yung loob ko pala ay marumi. Aray ko po. At alam nyo pang ang nakakakita nun, hindi kayo eh. Kasi nakikita nyo ngayon dito sa screen ninyo ay sabihin ko sanang pogi, kaya lang baka may kumontra dyan. Huwag na nga lang. Parang ang nakikita nyo ay maayos naman na manamit. Okay naman siya. Pero ang nakakakita talaga kung sino si Pastor Apollo J ay ang Panginoong Diyos. Kung sino si Kuya Laymar ay ang Panginoong Diyos. Kung sino si Ate Felcy ay ang Panginoong Diyos. Kung sino si Ate Eileen, ang nakakakita talaga at nakakaalam, hindi si pastor o hindi yung mga tao sa paligid natin o yung mga nakakakita na nagsisimba tayo. Ang nakakakita talaga kung sino ka at kung ano yung totoong laman ng puso mo, kung malinis ba yan at totoong naglilingkod sa Panginoon, ay ang Diyos mismo. Wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ay lantad sa harap ng Panginoon. Amen. Kung meron pa tayong mga kasalanan na ginagawa ngayon, karumihan na nagagawa, pagkukulang sa Diyos, salamat sa Diyos, at dito ka ngayon sa morning devotion, naririnig mo ngayon yung pagtuturo at pagpapaalala ng Diyos kung ano at ano dapat yung ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. At last na lang siguro, last verse na natin sa ito yung prayer dapat natin sa Psalms chapter 51. Salmo chapter 51 verse 7 to 12. Salmo chapter 51. May prayer request po ba kayo dyan? Mag-comment kayo dyan. Ako gusto kayong may share, idagdag. Comment ninyo at babasahin ko po. Amen. Salmo chapter 51 verse 7 to 12. Linisin at hugasan ninyo ako sa aking mga kasalanan, upang lubusang luminis ang puso ko't kaluluwa. Ipadama ninyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan, upang sa abakong kalagayan muling mapa sa akin ang kagalakan.
kalimutan ninyo ang aking mga kasalanan at pawiin lahat kong kasamaan. Sa verse 10, likhaan ninyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag akong itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag ninyo sanang bawiin. Ito yung napaka gandang prayer na sinasabi natin na, Lord, likhaan niyo ako ng malinis na puso. No? Create in me a clean heart, O God. Isang awit yan eh. Bakit po na maganda? Dahil kapag ka sinasabi mo yon, inaamin mo na ikaw ay merong maruming puso. Tinatanggap mo na meron kang pagkukulang sa Diyos. Kaya, ang panalangin mo sa Diyos, create in me a clean heart, O God, and take not thy Holy Spirit from me. Amen? Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang magtuturo sa atin kung paano mamuhay ng tama. Mga kapatid, masaya ang maglingkod sa Diyos ng totoo. Masaya ay yung mga tao na may malinis na puso. Ayun yung pruweba or isang sign na ikaw ay may malinis na puso. Masaya ka. Meron kang kagalakan. Kapag naglilinis ka doon sa church building ninyo, ay hindi ka nagrereklamo. Kapag ka merong mga gawain, kahit napagod ka, ay hindi ka nagrereklamo. Amen? Nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit napagod yung physical mong katawan kasi meron kang ibang trabaho, pero kapag ka may gawain sa Panginoon, ay sumasama ka pa rin. At nagbubunga ito ng pagtuturo sa iyo, paglago sa iyo, nakakaramdam ka ng kagalakan. Amen. Purihin ng Panginoon. Good morning sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi ng aking Mamang Lani, good morning anak ko. Mag-iingat ka lagi. Mamang Lani and Papang Along, good morning sa inyo. Si Ate Shelo, amen po. Blessed morning din po, Pastor. Si kapatid na Melchor, from Marie Melchor, ka-schoolmate ko to sa seminary. Nasa Hong Kong na ngayon. Si Ate Nieves Jacob, amen. Amen. Pang Tuesday ba ito, Pastor? Ano bang araw ngayon? Tuesday. Kalimutan ko na. Tuesday po. Ate Nieves Jacob. Brother Laymar, Ate Aileen. Good morning sa bawat isa sa inyo. Ate Felsi, salamat po. Amen po, Pastor. God bless you. Amen. Tayo po ay mag-pray. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ang inyong mga salita. Minsan ay nasasaktan kami sa pagtuturo ninyo. Pero tulad ng isang magulang, minsan ay pinagsasabihan nila yung kanilang mga anak para maging maayos yung kanilang mga pamumuhay. And you are our parents. Purihin ka, O Diyos, hayaan nyo na matanggap namin lahat ng ito at maisabuhay namin. Lord, dalangin ko rin yung may mga pinagdadaanan ngayon, ang mga problema, nawalan ng mahal sa buhay, may mga pangangailangan. Pagpalain niyo po silang lahat, Lord God, at punuin niyo yung kanilang mga puso ng kagalakan na nagbumula sa inyo. Yung mga tao naman na nagsasakripisyo, Panginoon, malayo sa kanilang pamilya, gumagawa sila para may maibigay sila sa kanilang pamilya. Alam nyo rin yung desire ng kanilang mga puso. They love their families. So, God, pagpalain nyo rin po sila, Panginoon, at ingatan. Salamat, Lord. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Salamat sa pagsama. Sister Joy from Japan. At hindi ko talaga makita yung iba. Yung mga hindi nag-comment, sorry po, hindi ko makita. Pero purihin ng Panginoon sa inyong mga buhay at patuloy kayong palaguin ng Panginoon. See you bukas po, 6:30 din in the morning. Sabi ni Kuya Laymar, purihin, dakilain ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord.